Magandang araw mga repa. For this video ay usapang solar muna ulit tayo. Ngayon, tingnan natin yung features nitong ating solar charge controller. Explain ko konti kung ano ba yung mga features nitong ating charge controller. Ito po yung ating ginagamit na charge controller. Ang pag-uusapan natin ay para saan po ba itong mga naka-display na iyan at kailan natin yan magagamit. Okay? Ayan. Yun, unahin natin itong main display nya. So, ito po yung battery voltage. Ayan. Meron po siya nakalagay na load off dahil ito po ay wala tayong load na pinapagana. Okay? So, yung sumunod po dyan, ito naman po yung temperature. So, yan. And then, ang next, ayan. So, ang next po ay solar charging. So, ayan, nag-generate po siya ng 0.5 amps. Ayan, 0.5 amps. Kaya lang, yan po ay hindi na pumapasok. Kaya kung mapapansin nyo, itong ating itong ating display ay hindi na siya nag-charge. Ano po? So, hindi siya nag-charge dahil ang maximum voltage po na ina-allow ng ating charge controller ay 14.2. So, na-reach niya na po yung 14.2 volts kaya hindi na po pumapasok yung galing sa panel papunta po sa battery. So, next naman ay itong ating load. So, dito natin na monitor kung ilang amps po yung nagagamit ng ating system. Ayan. So, next nito ay ito po yung accumulated na charging. Ayan, solar charging. Tapos ang sumunod po dyan ay yung load. Ayan. So 520 ampere hour. Ayan, okay. So yan. Ito po. So yan, kapag narating nyo na po yung 14.2 volts ay yung solar panel po natin ay hindi na po magkakarga. So yun na po yung maximum nya. 14.2 volts. Pag bumaba doon, magcha-charge po ulit siya. Or magpapasok po ulit yung amperahe papunta po sa ating battery. Ayan, okay. So, ito po yung load doon natin. Ang default po nito ay 12.6. Kaya lang, yun po ay binabaan ko. Ginawa kong 12.2 kasi may mga cases na makulimlim. So, hindi niya maabot yung 12.6. Ayaw niyang mag-reset or mag-on. So, ibig sabihin nun, kapag narating niya na yung 12.2 na voltage, ay mag-on na po siya. Ayan, load on. So, pag halimbawa na-discharge, galing ka sa nalobat yung battery mo, ngayon, nag-charge yung ating solar, makulimlim. Kapag halimbawa umabot lang ng 12.1 volts, hindi po maggagana or hindi mag-on yung ating inverter. Kasi hindi niya po naaabot yung voltage na kailangan niya para mag-reset po yung ating charge controller. Okay? So, next naman, ayan, load on. So, itong load off, ibig sabihin naman po nito, pag na-reach niya na po yung 10.7 volts, mamamatay po yung ating sistema or yung load. Ano po? So, for example, ginamit magdamag, then umabot po ng 10.7. So, yun po, hindi na po magtutuloy yung pagdi-discharge ng battery. So, ang mangyayari nun, papatay ng ating charge controller yung supply papunta dito sa ating inverter. So, pag na-reach na po yung 10.7, cut off po ang system. Ngayon, dun papasok yung isa na, yung kanina na 12.2. So, mangyayari kapag na-cut off na, kailangan niya maabot mo na yung 12.2 volts para mag-on po ulit or ma-reset. Okay? So, yan. Pag hindi dyan umabot, hindi po yan hindi mag-on yung ating system. So, yan. 10.7. Load off. So, ito namang load on na 14H na yan. So, yan po yung ating timer. So, ang default po niyan ay 24 hours or 24H. So, ibig sabihin nun, pag kinargahan mo siya ng load, pag kinabitan mo, 24 hours siyang magra-run. Ngayon, binago ko na po yun. Ginawa ko siyang 14.
Ayan, balikan natin. So, ginawa ko siyang 14. Para saan ba yung 14 na yan? Ano? Yan po ay timer niya. So, mag-i-start po yan once na wala nang ma-detect na araw itong ating solar panel. So, ibig sabihin, kapag nawala ng charging ang ating solar panel, mag-activate po yung ating charge controller. Bibigyan niya na po ng supply itong ating inverter. So, ganun po siya nag-function. So, yun. Ang kagandahan nun mga repa, hindi nyo na kailangan na mag-additional timer. Kasi, halimbawang nagra-run, usually yung sa setup ko kasi nagra-run siya ng 12 hours. So, usually, mga 6 PM, pinubuksan ko na, then hanggang umaga po yun. Ngayon, meron akong timer doon na yung Sino timer na automatic switch din. So, yun yung ginagawa kong controller. Ngayon, yun nga, nakita ko siya na feature nitong ating charge controller. So, pwede ko nang tanggalin yun dahil ito na po yung gagamitin ko. Okay? So, ganun po siya nagpo-function. Ang isang disadvantage lang nun, hindi mo siya masiset kung kailan mo siya gustong gamitin. So, for example, 6 na, tapos gusto mo mag-ilaw pero medyo maliwanag pa, hindi mo siya makokontrol. So, yun, nakadepende yun sa detection ng ating solar panel. Ayan. So, sa pag-a-adjust nyan, pipindutin lamang po itong nasa left side, tapos pag nag-blink, pindot na po yung i-adjust. Ayan. So, set natin ng 12. Ayan. Okay. So, ngayon, pakita ko sa inyo kung paano siya nag-work. So, for example, nawala na ng araw, so hindi na mag-charge yung ating solar panel. So, ito po yung function niya. So, itong ating inverter, may ilaw po yan. Pagmasdan nyo na lang. Papatayin ko yung supply natin papunta sa or galing sa solar. Tingnan natin kung dapat ito ay magbubukas. Ayan, dito natin. Patayin natin yung flash para maganda. Yun. So, nawala na siya ng detection or charging yung ating solar, kaya nag-activate na yung ating inverter. Ayan. So, dito naman naging buwan na yung logo niya or yung display. Ibig sabihin, wala na nare-receive yung ating solar panel, kaya hindi siya nag-charge. Ngayon, yung ating inverter ay binuksan niya na. So, hindi na po natin kailangan mag-set ng timer. Ayun. So, balik natin. Ngayon, kapag halimbawang 3 hours mo lang papaandarin, so set mo lang doon, mula mawala ng araw ay 3 hours tatakbo yung ating setup. Ngayon, kaya 12 hours yung nilagay ko doon kasi overnight ko po yung pinapagana. So, halimbawa naman, naglagay ka ng load on halimbawa 16 hours. Ngayon, kapag nakadetect na siya ng araw, ang mangyayari po ay papatayin niya na po itong inverter. So, yan, babalik po ito. Ayan, naging panel doon. And tingnan nyo yung ating charge indicator. Ayun. So, yung ating inverter ay nag-auto shut off. So, ayun. So, ganun po yung kagandahan ng ating feature nitong ating charge controller. So, hindi na po natin kailangan bantayan kung kailan magbubukas at kailan mag-off itong ating system. Last na parameter natin na titingnan dito ay ito pong sa battery. So, itong B1 na yan po ay default setting para sa lead acid battery. So, automatic detection po yan ng 12 at 24 volts. So, meron po yung ibang setup na parameters. So, meron po siyang B2, B3. Ang B2 ay para sa lithium ion batteries. Ang B3 naman ay lithium iron phosphate. So, ayan, naka-default po siya sa lead acid dahil lead acid po ang ating gamit, ay hindi ko na po yun binago. So yun, hanggang dito na lamang po. Sana po ay may natutunan kayo dito sa ating vlog. Maraming salamat po sa inyong panonood.